Kamusta kayo? Ready na ba kayo para sa isang kwento na puno ng katapangan at adventure? Kasi yung ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kung paano ang isang nakakatakot na pangyayari naging simula pala ng isang super exciting na paglalakbay. Tara, simulan na natin to. Isipin nyo nga to, paano kung yung mismong pagtakas mo sa isang delikadong sitwasyon, yun palang magdadala sa'yo sa pinaka-greatest adventure ng buhay mo. Kasi yan mismong nangyari dito. Matapos pumanaw ang kaibigan ni Jesus na si Stephen, naging sobrang delikado na para sa mga followers niya sa Jerusalem. Ayan, dito na nagsimula ang isang panahon ng, matinding pagsubok para sa kanila. Talagang nagkaroon ng malawakang pag-uusig. Imagine, hinahabol sila. Kaya ang mga mananampalataya, napilitan silang magtago para lang maligtas. So, sino ba ang nanguna sa pag-usik na to? Isang tao na ang pangalan ay Saul. At ang matindi dito, naniniwala talaga siya na tama yung ginagawa niya. Ang misyon niya? Simple lang, hanapin ang lahat ng tagasunod ni Jesus. At hindi lang yon, pinapasok niya yung mga bahay nila at basta na lang niyang ikinukulong ang mga lalaki at babae. Pero alam nyo, kahit gaano kadilim at nakakatakot ang sitwasyon, may isang parang secret friend na biglang lumitaw para maging bayani. Isipin nyo, dati takot siyang ipakita ang paniniwala niya. Pero ngayon, handa na siyang manindigan para sa tama. Ang galing, no? At ang tinutukoy ko ay si Nicodemus. Tingnan nyo yung laki ng pinagbago niya. Dati sobrang sikreto niya, di ba? Lumalapit lang siya kay Jesus kapag gabi para walang makakita. At medyo hesitant pa siyang aminin yung paniniwala niya. Pero ngayon, naging super tapang niya. Hayagang ipinagtanggol ang mga kaibigan niya at ginamit pa mismo ang sarili niyang pera para tulungan sila. So, paano nga ba siya tumulong exactly? Well, for starters, siya yung tumulong maglibing kay Jesus noong yung ibang mga disipulo takot na takot. Tapos, ginamit niya ang kayamanan niya para suportahan yung bagong buong simbahan. At hindi lang yan. Nagsalita siya in public para protektahan sila sa kapahamakan. Grabe yung tapang niya, no? Hindi siya sumuko kahit na ang kapalit nito ay yung reputasyon at pera niya. Yun ang tunay na katapangan. Okay, so dahil nga sa panganib, wala nang choice yung mga believers kundi tumakas mula sa Jerusalem. Pero dito na papasok yung amazing part. Sa pagtakas nilang yon, may isang napakagandang nangyari. Alam niyo yung bulaklak na dandelion? Yung hinihipan mo tapos kumakalat yung mga buto? Ganon ang nangyari sa kanila. Kumalat sila sa iba't ibang lugar. So, paano nga ba yung isang masamang bagay naging good thing? Ganito yan. Step 1, panganib, di ba? Hinahabol sila sa Jerusalem. Dahil dyan, step 2, nagkalat sila. Tumakbo sila sa kung saan-saang mga bagong syudad para maging safe. Eto na yung maganda, step 3. Nagbahagi sila. Kahit sinong makasalubong nila, kinukwento nila ang tungkol kay Jesus. Ang resulta, step 4, lumago. Yung mensahe kumalat sa napakaraming tao, higit pa sa inaasahan. Ang galing ng plano, di ba? Ngayon, isa sa mga mensaherong ito na napilitang tumakas ay isang lalaki ng pangalan ay Felipe. At dito, mga kaibigan, dito magsisimula ang isang napakalaking adventure para sa kanya. Get ready! So unang hinto niya, Samaria? At para bigyan ko kayo ng context, dati kasi para sa mga Hudyo, kaaway nila ang mga taga-Samaria. Pero yun ang ganda, di ba? Doon mismo nangaral si Felipe. Gumawa siya ng mga amazing na himala, pinagaling niya yung mga may sakit, yung mga hindi makalakad, at ang naging resulta, yung buong siyudad na puno ng sobrang laking kagalakan. Wow! Okay, so habang busy si Felipe doon sa Samaria, bigla isang anghel ang nagbigay sa kanya ng isang, medyo misteryosong misyon. Sabi sa kanya, pumunta ka sa timog, doon sa daan papuntang disyerto. Isipin mo, disyerto, di ba? Pero si Felipe, walang tanong-tanong, sumunod agad, ganun kalaki yung tiwala niya. At sino kaya ang naghihintay sa kanya doon sa disyerto? Isang opisyal mula sa Ethiopia. At take nota, hindi siya basta-basta ha, napaka-importanting tao. Siya pala ang in charge sa lahat, as in lahat, ng kayamanan ng reyna ng Ethiopia. Big time! Ayun na nga, nakita ni Felipe yung opisyal na sakay ng kanyang karwahe at narinig niya may binabasa pala ito mula sa isang scroll. Kaya lumapit si Felipe at tinanong siya ng isang simple pero napakahalagang tanong.
Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? At dito na magsisimula ang lahat. At yung sagot ng opisyal, grabe, sobrang humble. Sabi niya, paano ko naman maiintindihan kung walang magpapaliwanag sa akin? Ang galing, di ba? Aminado siyang kailangan niya ng tulong. Handa siyang matuto. Kailangan niya lang ng guide. Dahil doon, inimbita siya ng opisyal na sumakay sa karwahe. At habang naglalakbay sila, ipinaliwanag ni Felipe ang lahat. Sinabi niya na yung lumang kwento na binabasa niya mula sa propeta na si Isaias, tungkol pala yun kay Jesus. Parang si Felipe yung nag-connect ng lahat ng dots para sa kanya. Galing. At pagkatapos ng paliwanag na yon, sobrang na-touch at naliwanagan yung opisyal. At sakto, parang meant to be, may nakita silang tubig sa daan. Agad-agad niyang sinabi, tingnan mo, may tubig ano pa ang pumipigil sa akin na magpabinyag? Ramdam na ramdam mo yung excitement niya, di ba? At ang mga sumunod na nangyari, sobrang bilis. Pinahinto nila yung karwahe, bumaba silang dalawa papunta sa tubig at bininyagan ni Felipe yung opisyal. Pagkatapos nun, umuwi yung opisyal na, imagine, puno ng saya. At si Felipe, eto na yung amazing part, bigla siyang nawala. Tapos parang magic, lumitaw siya sa ibang bayan para ituloy ang pangangaral. Grabe, di ba? Wow! So, anong takeaway natin dito? Eto yun. Mula sa mga dating lihim na kaibigan na naging sobrang tapang tulad ni Nicodemus, hanggang sa mga biglaang adventurer na sumunod lang sa tawag tulad ni Felipe, makikita natin na ang mensahe ng pag-asa hinding-hindi talaga mapipigilan. Na kahit sa gitna pa ng pinakadelikadong sitwasyon, laging may kabutihang lumalabas. Nakita natin, di ba? Ginabayan ng anghel si Felipe papunta sa isang taong uhaw na uhaw sa kasagutan. Ngayon, tanong ko sa'yo, sa buhay mo, kapag ikaw naman yung naghahanap ng mga sagot sa mga tanong mo, sino o ano kaya ang gumagabay sa'yo? Maganda yung pag-isipan, ha? O sige, hanggang sa susunod na kwentuhan.